Ayan mga ka-auto, na ikabit na natin yung ating mga tinanggal. So pasensya na kayo at hindi ko na nabidyohan bawat ginawa natin paano, kasi nagmamadali tayo hapon na. Hirap talaga mag-video rin pag lalo may ginagawa, lalo nagtatagal na. So ginawa ko lang naman, kinalas ko to at yan, ikinabit natin yan. Tapos ito, yung nag-overflow dyan, nigyan natin na epoxy para sigurado wala nang overflow dyan sa breather nya. Tapos ito, sasaksak na lang natin doon, sasampan na natin yan. Hindi ko na masyado nilinis, tinanggal ko na lang yung lupa kasi magdudumi rin naman niya. Mahalaga nabawasan yung kanyang dumi, tanggal yung lupa. Ayan, so ikakabit ko na lang to doon. A few moments later. Ayan mga ka-auto, na ikabit na natin yan, isampan na natin, ikabit na natin ang mga hose. So, napakadumi ng ating kamay, punas-punas muna ako at niligpit ko. Inabot na tayo ng hapon. Ayan, napakadilim na. So kailangan natin mapandar to kasi dito yung parking ng ating crosswind ng tatay, wala mapaparkingan. So natapos na natin. Sasalinan ko muna to ng krudo. Tapos tingnan natin, angat yung ating gauge. Ay, pagod na pagod ako. Sakit sa katawan, sakit ng bewang ko. Hirap ko mag-DIY. Update ko ulit kayo. Ito mga ka-auto, sinasalina na natin ng gas. Nakapagsali na tayo ng isa nasa palanggana at saka isang puno noon. Ito wala na to, last na yun. Nakapagsali na tayo ng isang palanggana. Tapos ito pa. Tapos tinesting natin yun, yung ating fuel gauge kung gumagana. So ayan, nandun na, lampas na siya sa half. So full tank nga yata ito, kaya siguro maapaw, pero dapat kahit full tank hindi siya maapaw. Yan, update ko lang ulit kayo mamaya. Ayan mga ka-auto, full tank na. So full tank nga pala kaya umaapaw, pero meron pa tayo natitira dito. Kanina pa siyang full tank, nakakalahati pa dito. So nagsasali na ako. So binuhayin muna natin ng makina at saka naandar yung ating aircon para gumana naman, yung mabos-bosan yung ating gas. Kaya pala tumatagas. Ayan, so saling ko pa yung natitira. So wala na mga ka-auto, talagang umapaw na. Punong-puno na yung ating tangke. May tira pa, itatago ko na lang to. So ayan mga ka-auto, patayin ko lang yung sounds. Baka maka-copyright tayo. Sounds ako para lumakas ang konsumo sa gas. Kasi ayan, umaapaw na, apaw na yung ating gas, apaw na yung ating krudo. Ang dami ko pang natapon. Ayan, sayang, hindi ko kasi nakita na puno na, kasalinan ko pa. So check natin, kaya pala nagkakatagas dyan kasi punong-puno na yung tank natin. Wala nang pulo doon, hindi sa ating ginawa. So yan, so ngayon ginawa ko muna, binuhay ko muna yung aircon para mabawas-bawasan to. Pero baka ang gawin ko, magpatagas ako ng hirap kasi sobrang punong-puno yan, nililit din. Tapos yan, babasa yung ating pintura. So ibig sabihin, gumagana na yung ating gauge. Yan mga ka-auto, yan, nakapull na siya dito. Yan, pull na siya. So ibig sabihin, kaya pala nag-automatic yung fuel pa no, sa paggagas natin. Kaya siya maapaw, hindi makargahan kasi puno na. Eh hindi ko nga matansya kasi ang alam ko ubos na yung aking gas. Kasi kada 10 km per liter, so yun na lang binabasihan ko dito. Pagka naka 10 kila, nakaubos na ako ng, halimbawa naggas ako ng 5 liters, nakatakbo na ako ng 50 km, so magagas na uli ako hanggang sa maubos ko yun. Doon na lang ako magbabase sa kilometer ko. Yan nangyari,
Napasubra pa pala yung karga nito. Madami na pala yan. Hindi ko natansya. Problema ngayon. So patagasin ko muna ng konti yun. Ayan ko lang to. So ayos na yung ating fuel gauge. Yan. So ganun lang mag-ayos ng ating fuel floater. Pag hindi gumagana yung ating fuel gauge, tapos na-check natin yung linya, gumagana, okay, walang putol, nasa fuel floater ang problema. So yun ang ginawa natin, na-repair pa natin yung original. Ayoko rin kasi na magpapalit ng ano kasi gusto ko original. Punong-puno. Hindi na panaandar yung ating aircon. So ayoko rin magpapalit ng replacement, mas maganda yung original kasi mas matibay yun. Kaya ating sinubukang i-repair. Buti na lang naayos natin. So ayos na. Gumagana na yung ating fuel gauge. Ayan. So kung nagustuhan nyo itong video to at bago pa lang kayo sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing, DIY, mga tipid tips tungkol sa ating mga auto. Ayun. Salamat. Tatagasin ko lang to. Didrain ko lang doon. Mababawasan ko to. Sobrang puno. Ito pa mga kauto yung atin natanggal na kurudo. So hindi na to nakaapaw. Ayan. Ayos na, hindi ko muna tatago ko na muna, hindi ko na sasalinan. Tatago ko na lang muna uli doon. So yung ating gauge ay naka full pa din. Full tank pa din. Ang dami nang natanggal. Ayan. Start ulit natin. Ayaw muna ulit ng aircon. So naka full pa rin yung ating gauge. So pa rin yung tangke natin talaga. So yun ang problema ng ating na aircon maingay. So yun ang problema natin kapag sira yung ating fuel gauge. So karga tayo ng karga, hindi natin alam. Okay pa pala, madami pa pala akong kurudo. Ayan. So ayos na to, gumagana na yung ating fuel gauge, accurate. Kasi naka-full dito, tapos full din naman dun sa tangke. So ayos na yung ating fuel gauge.